Love is in the air, ika nga. Mararamdaman daw ang pag-ibig sa ating kapaligiran tuwing sumasapit ang Valentine's Day sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Makikita po natin ang pagdi-display ng mga bulaklak na ibinebenta, may mga bumibili. So, maraming greetings on social media, radio, television, pagbati at pagtatalakay ukol sa pag-ibig at iba't ibang uri ng pag-ibig ngayong Valentine's Day. Pagbati sa kanilang crush, type, nililigawan o kanilang minamahal, at ang pagbibigay ng mga cards o mga text messages ng pagmamahal, ng pag-ibig. Ang sabay, pati ang mga anak, bumabati sa mga magulang ng Happy Valentine's Day. Kung single mother o single father, mayroong ganyan din binabati ang mga magulang nila na guardian na nag-aaruga sa kanila bilang kanilang pagpapadama ng pagmamahal nila o pagtanaw ng utang na loob. Well, salamat sa mga ganyang anak, katulad ng aking mga anak. So, ang Valentine's Day parang Christmas na tayo ho ay nagse-celebrate ng isang okasyon at ito ay nakapagdudulot sa tao ng kaligayahan. Ika nga panahon ng pagmamahalan, ng pag-iibigan. So, panahon ng pagpapadama ng pagmamahal. Okay? So, well, alam na natin sa ating bansang Pilipinas, merong diyang yung mga nagde-date o saan tayo kakain o ngayon, saan tayo ngayong Christmas time, saan tayo magde-date, magsosogo na naman yung mga mahihilig sa pagtatalik o meron namang sa mga hotel o diyan nagtatago, marami tayong mga alam noon ng mga ganyan, nagtatago sila sa mga malalayong lugar ng mga kadate nila na ayaw nila ipakita, yung pala nasa illegal na pakikipagrelasyon sila. So yung pala may mga asawa sila pareho, nagtataksil. Nako, ayaw ng Diyos, karumal-dumal ho yung ganyan at talagang hindi dapat gawin o tangkilikin. Bagamat kasi syempre magsing-irog din sila, di mo mapipigil magde-date sa kung saan-saan, sa tabing dagat, mamamasyal. Yung iba naman nakatutuwa yung hayag buong pamilya, nagde-date, kumakain sila sa labas. Meron naman mag-asawa lang, nagde-date silang dalawa, iniwan ang kanilang mga anak muna sa bahay at sila ay naglalabing-labing o namamasyal, pero masaya pag pamilya na talagang may mga anak kasama iyon. So ganyan ang pagsa-celebrate ng Valentine's Day sa Pilipinas. Mayroong pagbibigayan ng mga bulaklak, ng chocolates o ng regalo para sa minamahal. Ang bawat eskwelahan, meron silang Valentine's party or merong activity rin. Ganun din ang mga local government unit, ang mga gobyerno, ang mga pamahalaan na mga tanggapan. Maging ang mga barangay, ganun din. So, ang mga senior citizen, merong din sila mga activity ganyan. Ang iba't ibang organisasyon or non-governmental organizations. So panahon ng pagmamahalan at sana'y bagamat hindi nagpapatuloy o madalang ipadama, pero pag ganitong okasyon dito na ibinubuhos ang pagpapadama ng pagmamahal, pagpapasalamat. Malaking industriya at negosyo rin o maliit sa iba, kumita lang, katulad ng ating mga nakunan na mga nagninegosyo, nagtitinda sila ng mga bulaklak and hopefully kumita. Hindi lamang pag-araw ng patay sila nagtitinda, kundi pag ganito ang disenyo naman ng mga flowers ay parang kahalintulad ng araw ng patay din, na ibibigay naman ito sa mga puntod, pero ito naman ay ibibigay maganda ang design, ang sa minamahal na buhay. So kumikita rin sila at mayroong mga ilan tayo nakita na bumibili mga kabataan, nagkakanbas-kanbas, ilang binisitang mga tindahan ng mga flowers dito sa lalawigan ng Aurora, particular sa bayan ng Maria Aurora. Naalala ko nung ako ay binata pa, madalas ng merong pasalubong, merong regalo, merong bulaklak lagi kada uwi. Hindi lamang kapag Christmas time sa aking mga naging nobya noon.
ikinatutuwa nila na sila ay makatanggap, nabibiro sila o ah, nakikigalak ang mga kaibigan nila na minsan nakikikain pa ng mga chocolates, gano'n, sa mga ating dating unang minahal. Tayo ay mga kabataan pa at binata pa. Nung unang panahon, usong-uso po yung cards, mga Valentine's cards. Bumibili tayo sa sa National Bookstore, pinapadala sa mga mahal natin sa buhay. Tapos ngayon wala na. Ngayon ay bihira na yung gumagamit ng cards. May mga electronic na mga, halimbawa, yung mga PTNT noon, PLDT. Ayun, pinapadala yung mga messages and cards and flowers. May mga ganun na mga negosyo ngayon na ipapadala ang pagmamahal, ang bulaklak, ang regalo, ang pera, ang pagbati sa iyong minamahal pag Valentine's Day. Lalo na po kung kayo ay layo-layo. Ang Valentine's Day o Araw ng Mga Puso ay siya ring tinatawag na Saint Valentine's Day o ang kapiyastahan ni Saint Valentine o Saint Valentin ng Rome sa Italy na i-celebrate tuwing February 14 sa araw ng kanyang kamatayan. Yun na ipagsa-celebrate na ito bilang romantic love, pagmamahalan o pagkakaibigan o pagtatangi o pagmamahal, natatanging kaliyag o kasing irog o kapamilya o mahal o kaibigan o kapartner o pagmamahal sa sarili. Teka, nawala yata yung tungkol sa Diyos, pagmamahal ng Diyos. Tatalakayin natin yan sa ibang page natin. Sa mga Roman Catholic Christian tradition at nung unang panahon, ito po ay nag-ugat o nasimulan. Ang pangalang Valens ay galing sa Latin na ang kahulugan ay strong o healthy. Naiugnay na rin sa pag-ibig nga. At itong si Saint Valentin ay itinuturing na isang religious saint o banal o santo sa Roman tradition at mga kwento. Siya po ay isinilang sa Terni, Italy at namatay noong February 14, year 273 sa Rome, Italy naman. Po ay namatay sa decapitation at nalibing sa Basilique de Saint de Valentin sa Terni, Italy. Tawag na siyang Valentin of Terni. Kaya't pag ganitong Valentine's Day, maraming ayaw lumungkot, maraming malamig na naman. Kumbaga at hanap nila ay meron silang karelasyon, kalabing-labing, kayakap, o huwag naman yung katalik lagi. At dapat din nating isipin yung isa pang greater love dyan, yung pagmamahal ng Diyos sa atin na laging nariyan at hindi dapat nakabase sa makamundong uri ng love. Okay ang magmahalan, tinuruan tayo ng Diyos magmahalan, pero yung ayon sa nais niya at ayon sa nais ng Diyos na pagmamahal na iukol sa kanya at iukol at yung pagmamahal ng Diyos na ibinibigay sa atin ay pahalagahan natin. Ang siya'y kilalanin, paglingkuran, sambahin at gawin ng kalugod-lugod sa kanya. Magmahalin din natin yung mga tunay na kapatid kasi hindi lahat kapatid. Mayroong by creation, mahalin natin yung mga naghihirap, yung mga nangangailangan ng tulong, yung kailangan suportahan, pabalikin ang pananampalataya sa Diyos. Kailangan din natin na magmahalan sa mundo ng magulang, anak sa magulang, magulang sa anak. Tunay, genuine na pagmamahal na Kristiyanong o maka-Diyos na pagmamahal ang iukol sa bawat isa. Pero may pagmamahal din sa kapwa. So, higit ang dapat na pagmamahal sa Diyos. Higit sa pagmamahal sa mundo, sa mga binigay niyang tao o blessings. So, higit iyon sa lahat. Na hindi malaman pa ng tao at hindi nila maramdaman dahil putol ang relasyon. Dapat ibalik ang relasyon sa Diyos, sumuko sa Diyos, kilalanin si Jesucristo at buhay ng ayon sa nais ng Diyos nang pumayapa ang buhay at maramdaman ang plano at pagmamahal ng Diyos.